May karapatan sa peaceful assembly. Tayo ay may karapatan. Sir. Yung isang mic ipapatay. Ano yung nararamdaman natin at gusto natin makita mula sa ating gobyerno. Gusto natin makita ay genuine public service. Kung maalala niyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Umisa ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakikita, kinamay, nagpagsimpatiya ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang dami kong panawagan sa taong-bayan ay hingin, itimanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat ay tinutupad yun. Dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base sa mga kampanya. Kaya dapat binibigay yan lahat. Ano man ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, hindi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamadali pagdating sa justisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, halinaw, kapayapaan sa bayan. Ulitin ko, dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat-dapat para sa isang lanlan at mapayapang lipunan. Mga kababayan, nararamdaman ko ano yung kadalal nyo lang nararamdaman. Sinusukan ko na magtrabaho. Magtrabaho na ayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Idamit ko ang pangalan ko sa Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo ang trabaho, edukasyon, mapayapang buhay. Pero, ano nangyari? Binastos ang budget ng Department of Education. Hindi ko na kailangan pagbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAP, papunta sa PAICAM, papunta sa batas. Makikita natin yun. Dapat hinihingi natin na matino ang mga nakutulong sa atin. Sinabi nila, ako daw ay true. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong test lang.
gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat, magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President. Ng Senado, lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na kayong Pakipatay naman na ano naman na yung mga record namin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako, ang ginagawa ninyo punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayo lahat. Tago bayan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At papakita namin sa inyo na matino kami. Papadades kami lahat. Good! Good! Yes! Simulan namin sa Office of the Vice President. Ayaw nila tayo pingilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. Mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yun. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako
paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly sa ilalim ng freedom of speech. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Mahal na mahal ka namin, VP. Maraming salamat, Vice President. Mabuhay ang Duterte! Mabuhay! Mabuhay ang Duterte! Mabuhay! Duterte! 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 Okay, salamat po. At kayo naman po,